Sa Martes, 6 na taon na mula sa nakamamatay na pagsabog sa Beirut Port. Sabi ng Pangulo ng Lebanon, huwag nang ipagpaliban ang hustisya. Hinimok ni Pangulong Joseph Aoun ang hudikatura na ilabas ang matagal nang hinihintay na sakdal kaugnay ng pagsabog noong Agosto 2020 na pumatay ng mahigit 220 katao at nakasugat ng mahigit 6,500. 6 na taon na ang lumipas, wala pa ring napapanagot. Sinabi ng mga otoridad sa Lebanon na dulot ng sunog sa bodega ng ammonium nitrate ang pagsabog na matagal nang nakaimbak, posibleng inimbak ng Hezbollah sa kabila ng paulit-ulit na babala sa kaligtasan. Hezbollah pa rin ang sentral na impluwensya sa kinabukasan ng Lebanon. Sinimula ng Israel at Lebanon ang ikapitong round na usapan sa Roma nitong Martes na layong palawakin ang pilot zones kung saan papalitan ng Lebanese Army ang presensyang militar ng Hezbollah para makaatras ang tropang Israeli. Nanawagan ng US ng pasensya at nagbabala na kailangan ng matabilang panig ang isang malinaw at maisasagawang proseso bago sumulong. Kasama ko ngayon sa studio si Security Analyst Jonathan Regev para pag-usapan ito. Jonathan, pwede ba nating yubnay ang mga pagsisikap sa investigasyon sa pantalan o ang kawalan ng mga ito sa mga nakikita natin ngayon? Kaya bang buwagi ng Lebanon ang kontrol ng Hezbollah kung patuloy itong tumututol kahit sa isang investigasyon sa nakamamatay na pagsabog na ito? Sa palagay ko, malinaw na pinapakita ng Hezbollah na kapag sinabi nilang hindi, talagang hindi. 6 na taon na ang lumipas pero wala pa rin investigasyon sa nangyari sa Beirut kung saan 220 ang namatay. Malinaw na alam ng lahat na ito ay isang mapanganib na bagay at wala namang gumawa ng kahit ano. At tila may interes ang iba na hindi ito maimbestigahan. Dahil dito, hindi ito iniimbestigahan. Ganito rin sa anumang pagsubok tanggalan ng armas ang Hezbollah para magpatuloy ang kasunduan ng Israel at Lebanon. Sa ngayon, ito ang mangyayari. Ngunit kung maramdaman ng Hezbollah na sila ay nangangganib, maaari nating asahan na tatanggi sila. Sa ganitong kaso, kapag hindi ang sagot nila, hindi talaga. Tungkol sa pilot zone at pag-uusap bukas sa Roma, ano ang ipinakita ng unang pilot zone sa kakayahan ng Lebanese Army at sa pagbuwag kay Hezbollah? Ipinakakita ng unang pilot zone na kayang pasukin ng Lebanese Army at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Pero kaya ba nilang buwagin ang estruktura ng Hezbollah? Sa tingin ko, mula nang pumasok ang Lebanese Army 2 linggo nang nakalipas, may sumabog na drone sa sasakyan ng Israel. Nagkaroon ng malalaking operasyon ng Israel para buwagin at pasabugin ang mga estruktura ng Hezbollah. Kaya namang pumasok ang Lebanese Army, maaring pumasok ang Lebanese Army para mapanatili ang kaayusan doon. Oo, kaya ba nitong buwagin ang Hezbollah? Magagawa nila ito tulad ng investigasyon ng gobyerno ng Lebanon sa pagsabog sa Beirut Port. Kung 6 na taon na ang lumipas at di pa rin naimbestigahan ng Estado ang nangyari sa pantalan dahil walang interes ang Hezbollah, malamang 6 na taon pa mula ngayon. Ganon pa rin ang sitwasyon sa hangganan. Maliban kung may puwersang papasok at wawasakin ang Hezbollah, kung papayagan ng Washington. Tingnan natin kung ano mapag-uusapan sa Roma bukas. Jonathan Regev, salamat sa update sa seguridad. Salamat!